Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay paano maging mapayapa sa kaguluhan. At mayroon po tayong concept na omnipotence. Omnipotence is the doctrine that God is able to do all His holy will, from the Latin omni, and potens, powerful. It affirms that there is no limit to God's power except His own nature. He cannot lie, sin, or conduct himself. God's omnipotence is not chaotic or random. It is governed by His perfect wisdom, justice, and holiness. He is sovereign over creation, providence, and salvation. Every storm, every miracle, every act of grace flows from the hand of Almighty, whose power is always merciful and pure. At makita po natin ito sa Isaiah chapter 46, verse 9 to 10. Remember the former things, this of a long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end of the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand and I will do that I please. At sa Tagalog po, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng nauna, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng unang panahon at ang mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang layunin ko ay matatag. At gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching, God's power has no rival and no limit. So, nakapangyarihan po pala ng Panginoon sa Kristo. Wala po siyang katulad. Wala din po siyang kapareha sa mga kakayahan niyang bagay. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay wala siyang limit na kumbaga lahat kayang gawin ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa second teaching na tayo, God is the planner and director of the universe. So, yung Panginoon sa Kristo, siya po pala yung tagaplano ng mangyayari sa mundo natin. At syempre, alam naman natin ang director, siya yung nagde-direct po paano mangyayari yung movie or yung mga kakanto nga ng movie. And ganun din po yung ating Panginoon. Ngayon naman po sa third teaching na tayo, God's omnipotence is displayed on the cross. So, yung kabutihan daw po pala ng Panginoon so Kristo na siyang ipinahayag sa atin ay naka-display po siya sa cross na kung saan pinako yung ating Panginoon. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application, practice calmness in chaos. Trust God's direction. So, sa mga pinagdadaanan nating bagay, kailangan natin tandaan na kailangan natin kumalma dahil kung hindi tayo kakalma, hindi natin may dadirect o matututunan na pag-aralan or mas mag-direct ng maayos yung buhay natin. And kailangan natin maniwala sa kung ano yung plano sa atin ng Panginoon. Ngayon naman po sa second application, pray more and entrust everything to God. So, palagi tayong manalangin sa ating Panginoon. And, syempre, kailangan natin sabihin sa Panginoon sa Kristo na ipinibigay natin yung trust natin sa Kanya. Ngayon naman po, sa third application na po tayo, pay attention to God's direction right now. So, yung attention natin, ibigay natin sa Panginoon sa kung paano niya tayo pinapangalagahan sa buhay natin. And syempre, kung ano yung plano niya sa buhay natin. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating discussion. How do we practice calmness in chaos? So, for me po, mapapractice ko po yung calmness ko every time na in chaos ako sa pamamagitan po ng pananalangin sa ating Panginoon every time na may nangyayari sa akin. Everything na alam ko nandiyan naman yung Panginoon sa buhay ko. Ngayon naman po sa alternative question na po tayo. First alternative question,
what have you learned from this devotion? So, ang natutunan ko po sa devotion natin na ngayon, na kailangan natin kumalma kahit sa anumang paghihirap natin sa buhay, galit man, malungkot, o sa kahit anong pagdaanan natin sa buhay, dahil ang Panginoong Kristo ang siyang tutulong sa atin para magampanan lahat ng bagay na yun. Sa number 2 naman po, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po to sa aking sarili upang mas mapakalma ang aking sarili every time na may pinagdadaanan po ako. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.